kumapit sa akin na dalawang kamay na kulay black. Ibig sabihin, meron daw dumikit sa akin na demon. May entity na kumapit sa akin. At kung malamig, ibig sabihin, okay ka. Kung mainit, ibig sabihin, meron talagang nakadikit sa'yo. Kumakatok din. Ayan o. Oh my God. Grabe to. Medyo iba yung feeling ko dito sa salamin. Kung meron kaming kasama dito ngayon, pwede niyo bang patunugin ng isa sa gadgets namin? Maliwanag pa nang bumiyahe kami papunta. Medyo malayo ito kaya padilim na makarating kami. At pagdating namin sa lokasyon, ito ang bumungad sa amin. Dalawang lumang mansyon na unti-unti nang nilalamon ng panahon. Nagtanong agad ako sa namamahala dito para makumpirma kung totoo nga ba ang kwento. E di, anong edad mo kuya nung may naramdaman ka dyan? Binata pa, kung daming talaga dyan. Saan mo naramdaman ko yung Capre ba yun? Yun, may malaking puno dyan sa likod. Oh, yun ang haunted mansion nag-shooting. Diyan din pinaramdaman. Oo, marami. May sumama pa sa camera nun. Nakuha na nila? Oo, gano'n yun. White lady at saka black lady, sumama yun. Kaya tinatagalan ng shooting yun dito, inabot ng 2 taon. Kasi, nila, blanco. Blanco yung shoot? Walang ano? Walang laman. Inulit nila, may sumama sa camera. Pumasok na kami agad pagkagat ng dilim. So guys, time check, it's already 10:19 ng gabi. So tara, samahan nyo na kami ikutin to. At dito pa lang sa labas, ramdam mo na agad ang kilabot at lungkot ng lugar. Dito tayo ngayon sa loob. So meron tayo ditong night vision camera. So kung papatayin natin yung ilaw, ganito yung itsura nito. Yan, so ganito siya, patay yung ilaw. Ganito kadilim dito guys. Dito sa labas kapansin-pansin na ang kalumaan ng lugar. At nang pinasok namin ang isang kwarto, nakita namin to. Oh my God, tapon ng ilaw may wheelchair. Oh my God, kaninong wheelchair to? Yan o, DOH. Sa tabi nito may nakita kaming isa pang daanan. Kaya chinek namin anong meron sa loob. OMG, grabing laki ng hagdan no. Lawak dito. Tapos dito sa likod, meron pa dito mga painting. Yan no. Ganito ang itsura nito dati. At eto na siya ngayon. Halata na rin sa itsura ng mga gamit kung gaano na ito katagal inabandona. Mahal to eh. Mahal tong bilyaran na to eh. Kasi yung ano niya, yung baba nito, marmol eh. Tapos meron pa ditong logo. Sa likod nito may natagpuan kaming isang pintuan. So dito merong pintuan. Check natin na meron dito. Kaya pinuntahan namin para makita anong meron sa loob. May hagdan. Ito siguro ano nila? Kitchen. Yung kitchen nila, merong sariling kwarto. Ito na pala ang kitchen area nila. Sobrang lawak nito pero nabubulok na ang ibang parte. Pang mayaman talaga. Tapos ang dami niyang drawer guys. So siguro dito nilalagay yung mga kutsara, tinidor nila, mga utensils nila. Meron pa itong dalawang malalaking storage area. Storage room no? Pantry. Pantry nila. Sobrang laki. Parang sinampal na naman tayo ng kahirapan. Kung itong isa ay imbakan ng pagkain, dito naman sa kabila. Oh my God. Daming mga kahan ng sigarilyo guys. Puro mga kahan ng sigarilyo at nagkalat ng mga lumang gamit. Pagkatapos namin dito sa ground floor, dumiretso na agad kami sa pangalawang palapag. Oh my God, ang lawak dito. Kitchen pa rin pala to. Grabe yung kitchen nila. 2 floors. First floor and second floor. So ito siguro daanan to ng mga kasambahay nila no. Nagulat kami dahil first time namin makakita na 2 palapag ang kusina. Pero gaya sa baba, unti-unti na rin itong nasisira. So check natin dito kasi meron ditong malaking pinto. Check natin to kung ano meron dito. At pagpasok namin dito, ito po. Oh my God, ang lawak. Bumungad sa amin ang napakalawak nilang living area. Dito rin ginaganap ang mga malalaking handaan dati. Kahanga-hangang tingnan, ngunit may kaakibat na lungkot dahil matagal na itong napabayaan. Dito may terasa guys. Yan, nakita niyo dyan. So, yun bukas din. Habang nagvi-video, bigla kaming may napansin dito. Grabing lawak nito no.
Nanggagaling ito sa mga bintana. Rinig mo rin. Pero hinayaan lang namin at di na lang ito pinansin. Merong mga kwarto. Pinasok namin ang isang kwarto dito at pagbukas ko ng pinto. OMG. Gagi. Ganda ng kwarto, guys. Bumungad sa amin ang isang luma at napakalawak na kwarto. Grabe, mga iba't ibang klase ng ano, no? Halaman. Yan, no? Di ko alam kung ano to eh. Bladja japonica. Mga scientific terms nila, ano? Itong isa. Tinitingnan lang namin ang larawan nang may bigla na lang. So... Tiyangala. Bigla kaming may narinig na kumalabog. Tao po? Akala ko nung una parte ng kisame. Sinubukan ko rin tawagin pero walang sumasagot. Kaging lakas na. Tara na. Dito nang kagaling. Kaya pinuntahan ko para tingnan anong meron sa loob. At nang sinubukan kong buksan to, lock na siya. Lock siya, guys. So, hindi ko alam kung anong meron dyan, pero dyan ang gagaling yung tunog. At maya-maya lang. Tapos dito, meron pa silang malaking ano. Rinig mo? What the heck? Kaya binilisan na namin ang paglilibot at nang tiningnan namin ang mga aparador dito, biglang nangyari to. What the heck? Kumakatok. Kumakatok din. Ayun, no? Dito. What the heck? Kung meron kaming kasama dito, pwede mo bang patunogin? Rinig mo? Sinubukan kong buksan baka sakaling mayroong laman sa loob. Oh my God! Dito kami kinilabutan dahil wala namang laman ito pero may tumutunog sa loob. Kaya lumabas na kami agad para tingnan ang iba pang parte. At pagdating namin sa terrace nila, ito ang aming nakita. Daming gamit, guys. Naiwan pa dito ang mga mamahaling furnitures nila. Ito meron pang mga ratan, no? Mga mamahalin lahat, oh. Pero hinayaan lang dito. Tapos meron pang round table lab, oh. Diba? Tapos yung sofa nila, tingnan nyo, guys. Sobrang lalaki. Pero sayang, no? Sa kabilang banda may nakita kaming daanan papunta sa kabilang mansyon. So check natin tong kabilang side, guys. Tingnan natin kung anong meron dito. Nakakonekta pala to sa kabilang mansyon. At malayong-malayo na ang itsura nito ngayon kaysa noon. Kaya pinuntahan agad namin para makita anong meron dun. At pagdating namin sa dulo, wasak na rin yung kisame niya, guys. Parang parehas lang din siya dun sa kabila. Ayan, no? Pero check muna natin dito sa harap kasi paikot siya eh. Inuna muna namin libutin ang labas na bahagi ng mansyon para makita kung anong meron dito. So dito, meron pa dito mga, yun, may mga gamit pa sa loob. Kapansin-pansin na ang mga bitak ng pintura sa mga pader at kinakain na din ng kalawang ang mga lampara. Sa gitnang bahagi may nakita kaming bukas na pinto at pagpasok namin sa loob, gagi. Di pa kami nakakalayo sa pinto, meron na agad kaming narinig na kalabog. Kakapasok pa lang namin, guys, pero meron na agad kami narinig na tunog. At pagdating sa gitna, itong aming nakita. Isang napakaganda at napakalawak na sala na dahan-dahang sinisira ng panahon. Meron din ditong daanan pababa, tapos sobrang laki ng hagdan nila. As in pang mansion talaga. Kapansin-pansin din ang makapilipinong disenyo ng mga gamit nila dito. Mapa-chandelier man, upuan at mga cabinet nila, Pilipinong-Pilipino ang hulma. Kawayan siya eh, no? Grabe yung design, guys. Maka-Pilipino din. Sa likod na bahagi naman naririto ang isang silid kung saan matatagpuan ang library at iba pang mga kwarto. Napakalawak din ito at nagkalat na
ang ibang gamit. Sabiruin mo, dito ang lawak. Tapos maglalakad ka pa dito, may sarili siyang hallway papunta dun. Chinek namin ang unang pinto para tingnan sana anong meron sa loob. Lock na yung pinto. Nakasarado na ang isang to kaya lumipat kami sa kabila at habang papunta, nadaanan namin ang terasa nila. Ito naman yung likod niya guys. Ganon din ang lawak. Pero yung ano niya dito, furnitures, naiwan lang. Dito na pala banda nakita ni Kuya ang kapre na sinasabi niya kanina. Oh my God. Kaya pala, ayan, parang mayroong nakabantay dito. At habang tinitingnan namin to, may bigla na lang. Kaya pala. Meron kaming narinig na nagdabog sa loob. Kaya pala kinikilabutan na ako dito. Kaya nagmadali na kami dahil malapit na maghating gabi. Bukas. Nakabukas ang isang kwarto dito. Kaya chinek namin anong meron sa loob. Medyo malamig. At pagpasok ko dito, ito ang bumungad sa akin. Oh my God. Grabe to. Ito na pala ang dating marangyang master's bedroom nila. Isang kwarto na minsan ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan. Meron din siyang sariling bathtub. Oh my God. Marmol yung ano niya, tiles. Tapos yung ano nila, what? Dalawa yung ano, bowl? Grabe naman to. Sobrang ganda. Kasing laki ng isang buong apartment ang kwartong to at may bakas pa rin ng kaginawaan ng mga disenyo. Pero medyo delikado ang sahig nito. So halos lahat ng mga kwarto dito guys. Yun lang. Medyo ano na yung apakan. So sobrang tagal na rin siguro. Kaya ganito. Pabalik na sana kami nang biglang mangyari to. Pero yung kwarto dito guys, puro lahat malawak, malalaki. So ito talaga yung... Biglang may pumasok na mga ibon na parang pinapaalis kami sa kwartong to. Paglabas ng kwarto, nagtaka kami dahil ang dami naming pinto na pinasukan kanina. Pero bigla kaming binalik dito sa sala. Parang dito tayo galing kanina. Oh my God, love! Parang tayong pinapaalis. Dali-dali kaming pumunta sa kabilang pinto para makaiwas. At pagpasok namin dito, nakita namin ang isang secret passage. Oh my God. Bago natin ikutin ang ibang parte, gusto ko i-share sa inyo kung saan kami kumukuha ng funds para makapag-explore. Dahil sobrang taas na po ng inflation, nag-invest po kami ni Dayan sa isang trading app which is ang Pocket Broker. Sobrang dali niya lang kasing gamitin, kahit hindi ka expert, kayang-kaya mo mag-trade dito. And sobrang dali lang din mag-register, ilagay mo lang yung email mo, ang iyong password, and pwede mong gamitin ang promo code ko na LOZA para meron kang 100% bonus. Ilalagay ko ang link dito sa baba. After mo mag-register, pwede ka na agad mag-top up. Click mo lang ang finance, then deposit, and pili ka lang dahil meron silang GCash and other banks. Ang isa sa ginagamit kong feature dito is ang copy trading, kung saan pwede mong kopyahin ang mga expert traders. So, click lang natin tong green. Yan. Tapos, antayin lang natin siyang tumaas. Yan. So, from 1.8, yun. So, 1.911 na siya. Pwede nyo na agad kunin ang balance nyo. Click nyo lang ulit ang finance, then withdraw. Pili lang kayo kung saan nyo gusto i-send ang balance nyo. Kaya kung trip mo mag-trade, huwag mong kalimutan gamitin ang promo code ko na LOZA para meron kang 100% bonus. Ilalagay ko ang link dito sa baba. Ngayon tara, samahan nyo na ako ikutin to. What the heck? Ano yan? Bumaba na kami at sinundan lang namin ang hagdan hanggang sa napunta kami sa isang silid na may mga gamit na naiwan. Dito ang daming gamit guys. Yan yung mga disenyo nila no. Naiwan pa dito ang mga palamuti nila sa pader at sala. Ang dating simbolo ng kasaganahan. Ngayon binabalot na ng alikabok at unti-unti nang kinalimutan. Ay ito, palabas na to. Ano to? Oh wow. Anong tawag dyan, love? Shell siya na ginawang Vase? ginawang bulaklak. So kala ko ito lang, pero pati pala yung mga bulaklak guys, puro lahat shell. Parang nababasag siya. Bukod sa mga palamuti may naiwan din painting at mga antik na salamin. Tapos dito, Dean of College of Law. OMG, grabe to. Mahilig sila sa painting, no? Mga mamahaling painting. Ito parang diwata ng tubig. Karagatan, no? Medyo nang iba ang pakiramdam namin nang makita namin ang disenyo ng salamin. Napakalaki nito na parang portal sa kabilang mundo. OMG.
Parang kagaya dun sa kabila. Dito may natagpuan kaming isa pang napakalawak na sala. Ito na pala ang lugar na sinasabi ni Kuya kung saan may nakitang white lady ang mga artista. Grabe yung mga daanan dito guys. Paikot lang siya. Tapos magugulat ka na lang na andun ka na ulit kung saan ka nang galing kanina. Parang ito yung mga space para sa mga gathering, tapos bababa dyan yung kung sino man yung celebrant. Oo. Diba? Yung mga dati, no? Ito yung sa mga mansion, diba? Kaya nga eh. Try natin mag-investigate guys. Kasi kanina dun sa taas, medyo iba feeling namin. So, check natin kung may masasagap tayong kakaibang frequency dito. Time check natin ngayon, it's 12:09 ng ating gabi. Pero check muna natin kung saan yung hotspot dito. So dala ko rin dito yung EMF. Kung saan ito magre-react, dun tayo mag-investigate. Nag-ikot ako agad para maghanap kung merong kakaibang frequency dito. Chinek ko sa isang kwarto, sa sala, sa library, pero wala itong nasasagap. Pero pagpasok namin sa master's bedroom, ito ang nangyari. Ayan o. Biglang umilaw ang EMF. Dito. Dito. Dito siya. Meron itong napipick up na kakaiba at maya-maya lang. Hindi na siya. Ooh! Pwede mo bang patunogin yung EMF? Kumpirmado na merong kakaibang nasasagap dito. Dito talaga sabi niya. Kaya hinanda ko na agad ang mga gamit para masimulan na ang investigation. After mag-setup, nagsimula na agad kami magtanong. Pero unang tanong pa lang, ito agad ang nangyari. Kung meron kaming kasama dito ngayon, pwede niyo bang patunugin ang isa sa gadgets namin? Kita mo? What the heck? Di siya tumitigil, guys. At every time magsasalita ako, dinedistract niya ito. Pwede ba kami makapag-usap? Pwede ba kami makapag-usap? Parang minamak niya yung salita ko. Ikaw ba nagpapatunog ng gadgets? What the heck? Sinubukan kong kausapin kung pwede muna siyang tumigil. Pwede mo bang patigilin muna yung dead bell? Oh my God. Tumigil nga. Tumigil ito pero ibang gadget naman ang pinatunog niya. Pwede mo bang... Ano yan? Yung REM pad. May nasasagap na mainit na temperatura ang REM pad. Dito na kami kinabahan dahil tugma ito sa sinabi ng mga artista dati dito. Kung malamig, ibig sabihin, okay ka. Kung mainit, ibig sabihin, meron talagang nakadikit sa'yo. Sinubukan kong tanungin kung ilan sila dito. Pwede ko ba malaman kung ilang kayo dito? Kung marami, patunugin yung maraming beses yung dead bell. Kung isa lang, patunugin mo ng isang beses. At maya-maya lang, sumagot na ito. Para makasigurado, kinumpirma ko kung siya ang nakatira dito. Kayo po bang nakatira dito sa kwartong to? Kung oo, patunugin nyo ng isang beses yung dead bell or ibang gadgets. Kung hindi, pwede nyo pong patunugin ng 2 beses o marami. Pwede nyo rin pong sabihin yes, pailaw. Yes ang sagot nito. Ibig sabihin, isa siya sa nakatira dito. Siya lang talaga, no? At kung magtutugma pa rin ang sagot nito sa mga susunod kong tanong, ibig sabihin, tama ang hinala ko. Kaya sa point na to, ipi-play ko ng diretso ang video para makita nyo kung gaano ka-active dito. Okay, pwede ko po bang malaman kung babae ka o lalaki? Kung babae ka po, patunugin nyo po isang beses. Kung lalaki, 2 beses. Lalaki. At nang tinanong ko kung siya ang nakita ko kanina sa baba, ito ang nangyari. Kayo po ba yung nasa litrato kanina sa baba?
Love. Oh! Gaging lala ng tayo ng balahibo ko, guys. Sunod-sunod nitong pinatunog ang equipments at iisa lang ang sagot. Okay lang po ba makipag-usap sa inyo dito? Gusto lang po namin ipakita na yung ebidensya sa mga tao na meron pong buhay sa kabilang mundo. Kung oo po, patunugin niyo po yung dead bell na isang beses. Kung hindi po, 2. What the heck? At maya-maya lang bigla nitong pinatunog ang iba pang gadgets. Oh my God. Ooh! Kaging lala nito. Tumutunog yung REM pad. Ibig sabihin malapit siya. Mas lalong nagiging active ang mga gamit. Ibig sabihin, nandito lang siya sa paligid. Maganda pa po ba yung lugar ngayon kung yung nakikita mong lugar ngayon dito? Tugma ang sagot nito dahil ang mga natatandaan ng kaluluwa ay ang dating itsura ng lugar bago nila ito nilisan. Pwede po ba namin kayong makausap sa spirit box? Tinanong namin kung pwedeng kausapin sa spirit box para mas klaro ang mga sagot nito. Isang patunog lang po, yes. No. Love. Nakita mo? Red means no. Pinailaw nito ng kulay pula ang gadget. Ibig sabihin, ayaw nito makipag-usap sa spirit box. Ayaw niyo po bang maalala na wala na kayo sa lugar na to? Shit. Yes, guys. Kulay green. At nang tinanong ko kung pwede siyang ipagdasal. Gusto niyo po bang ipagdasal ko kayo? Isang patunog lang po kung oo. Kung 2, hindi. Gusto niyo po bang ipagdasal kayo namin para po makatawid na kayo sa liwanag? Isang patunog lang po kung oo, kung hindi. Ayaw pa nito tumawid sa liwanag, kaya tinanong ko kung gusto niyang manatili dito. Guys, gusto niyo po bang magstay lang dito sa bahay na to? Sa mansyon na to? Tugma pa rin ang sagot nito. Kaya nag-decide na kaming itigil ang investigation. Yes yung sagot. Yes yung sagot niya, guys. Ano man ang sikretong bumabalot sa mansyon na ito ay mananatili pa ring misteryo. This year I'm trying to reach 1 million subscribers. And sana isa ka sa susuporta. Yun na guys, kita na dito yung barracks.